So last 2 days ago, nagkausap kami ni Matt. Isa siya sa kaibigan ko na nung wala akong trabaho in 4 months dito sa Singapore, siya yung parati kong nakakausap and nagbibigay sa akin ng mga advices, what to do, kumusta ka na, how's everything in life. Siyempre, I know the feeling na he was giving me some, ma-distract sa mga negative thoughts. So, nung nagkita kami last 2 days ago, sinabi niya sa akin na, Toby, I got retrenched. Medyo hindi ako makapaniwala nung sinabi niya sa akin. Binibiro ko pa, pinagloloko mo naman ako. Sabi ko sa kanya, ikaw pa. Ang galing-galing mong taong napaka-techie mo. No bro, natanggal talaga ako sa trabaho. So, nung nakita ko yung face niya, he's not joking. Talagang natanggal siya, na-retrench siya. So sabi ko, what happened? Ano nangyari? But I thought the company was selling strong, going strong, and have some future about your careers, sabi ko. So ang sabi niya, kasalanan ng AI. So sabi ko, oh fuck them. Sabi ko, AI is really dominating. Sabi ko, yeah, totally. So hindi ko alam kung paano ko i-express yung sympathy ko sa kanya, how to express na sabihin, okay lang yan, makakahanap ka din, when in fact he have kids and family too. So luckily, he's a Singaporean, so madali lang makahanap sa kanya. Pero sabi niya, it really, sa sitwasyon ngayon, marami ng competitor. And sabi ko, apply lang ng apply. Seems, gawin mo na rin yung ginawa ko noon. Yeah, sabi niya, i-update niya yung CV niya and nag-apply na siya within this week para, masustain yung mga pangangailangan nila. So for me, pag-uusapan natin ngayon about AI because medyo nagdo-dominate na siya ngayon sa mga industry ngayon, especially sa life natin. They take over all of our decision makings. And one example na lang, nung nasa train ako yesterday, I think, yesterday, pag uwi ko, siksikan as in siksikan. And then, when I'm holding my phone, nagbabasa ako ng mga articles, sometimes nagti-TikTok na din, napansin ko sa katabi ko, binuksan niya yung ChatGPT and he's talking in ChatGPT. And then, sa curiosity, hindi naman sa pagiging chismoso, chismoso tuloy, tinignan ko yung mga questions niya. And one of the questions that it captured me, na nag-away daw sila ng boyfriend niya. And he's asking the ChatGPT kung ano yung gagawin niya. So, interesting, sabi ko. So, ang ChatGPT ang nagiging advisor nila when, in fact, pwede mo namang kausapin yung mga friends mo na may mga experience. How to approach your boyfriend or your karelasyon, kung ano yung gagawin. For example, automatic approach mo na, do we have any problems? Pwede natin pag-usapan. Hindi yung kakausapin mo yung ChatGPT and then you're going to move. Maganda pa rin yung natural ba to interact with people. I know she's not the only one who's doing that.
marami rin na gumagawa niyan, for sure. It's really scary kasi nga nawawalan na yung purpose ng human being like us. Imagine mo, nag-graduate ka ng 5 years of engineering and then all of the sudden may AI pala na, can replace your knowledge to the company. What's the point na nag-aral ka pa? 'Di ba? Mas malayo pa rin naman yung nag-aral ka and you gain that skills, and those skills you can put your experiences doon sa company. At doon mag-grow ng company when in fact it went other way around, which is nuts. I don't know. So pag-usapan natin ngayon, what is the causes of AI? Number one is pressure na rin sa mental health dahil siguro mga tao ngayon, or especially sa mga information technologies companies, na mga workers doon is takot na ma-replace ng mga AI, especially for us din. I noticed na yung company ko 20% is running for AI. At buti na lang, yung experience ko sa work is more on hands-on, more on inspection. Talagang it's a human interaction. Then siguro fear of being replaced, yun, mental aspect. Kasi nga, let's be honest. Today AI is dominating, so everyone is very scared for replacing their works sa mga tao. And siguro next, yung bad sa AI is no human creativity. I noticed din na sa paggawa ng mga songs is AI na ang gumagawa. Hindi katulad dati nung wala pang AI, talagang those music came from the heart and came from the mind. You can really feel it. Ngayon halos mga techno music, hindi ko na maintindihan. Masakit sa ulo minsan. Pero pagdating naman sa mga okay din yung mga sounds nila, pero you can feel na hindi siya natural eh. It's a weird feeling. Ano pa yung mga bad sa AI? Mga fake news. Ayan, ang dami. Fake news. Mga fake na, fake voices. Kaya niya na i-replace yung mga voice. Kung pangit yung voice mo, kaya niya i-replace ng mas maganda. Fake face. Yung mga hindi na natural na face, lalo yung pinapaganda, which is ang daming natitrigger. I think I saw one news na sa live streaming na nakalimutan niya yung AI face recognition ba yon para sa mga taong followers niya na maganda siya until na find out na hindi pala siya ganun ka good looking. So maraming na bad trip dahil dun sa AI na ginamit niya. False body na rin kasi nga masarap sa mata yung magandang katawan, and we don't have that kind of body. So what they're doing is replacing their body to AI and then send to the social media, and then I have this kind of body, giving fake informations, which sakit sa ulo, sobrang sakit sa ulo. So yeah, yun yung mga nakikita ko. So I don't know too, man. I don't know how to express more sa AI, which is alam nyo na what I mean. So I think I need to end this video, and comment down below kung ano sa tingin nyo, kung
yung AI ba is nakakatulong talaga sa mga tao, sa ekonomiya natin? And sa tingin nyo, next year, mas marami bang mare-retrench ulit dahil sa AI? So yeah, comment down below and then let's discuss. Bye-bye.